Magandang araw sa inyo, Miss Lori B. At sa lahat ng inyong tagapakinig ng inyong programa. Ako si Miriam, tubong Isabela. At ako'y may ate. Iyon ay si Ate Delia. Naging best friend ko ang aking ate. Since maliliit pa lang kami. Mapagmahal ang aking ate. Masasabi kong the best siyang ate. Maganda siya at madami ang nanliligaw sa kanya. Noong mga high school, college pa kami. Isa na doon si Kuya Lexon. Gwapo si Kuya Lexon. Matangkad ito. Nasa 5'8" ang height. Masasabi kong perfect ang kaanyuan nito. Mabait, gentleman. Lahat nasa kanya na. Pero ang ayaw ko lang sa kanya ay may napapansin akong kakaiba dahil habulin ito ng chicks. Isang umaga, habang ako'y nasa terrace ng aming bahay, nagbabasa ako ng newspapers nang biglang lumabas si ate galing sa loob ng room nito. Nakagayak. Magandang umaga, Miriam. Magandang umaga, te. Saan ka pupunta niyan? Nako, my loving sister. Pupunta ako sa labas kasi may lakad kami ni Lexon. Ganun ba? Hindi mo man lang ba ako iimbitahin o isasama man lang? Ang daya mo naman, ate. Kahit chaperon lang sa gilid. Naku, my loving sister, wag na. Iuwian na lang kita ng KFC or McDo mo. Ano bang gusto mong pasalubong? Maya, ngiti ito. Magtapat ka nga sa akin, te. Parang may naamoy akong good news Ang saya mo at ganda ng bihis natin. Kayo na ba ni Kuya Lexon? Parang kinikilig si Ate Delia sa aking sinabi dahil hindi may pinta sa kanyang mukha. Ang saya. At umamin ito. Oo, my loving sister. Kami na ni Lexon. Talaga, ate? Wow ha. Gosh, congratulations sa inyo, ate. Ang gwapo naman talaga ng jowa mo. Mapapa, sana all talaga, te. Uy ka ko kay ate. Salamat, my loving sis. Siya, dyan ka na muna. Baka kasi late na ako sa tagpuan namin ni Kuya Lexon mo. Di ka ba niya susunduin dito, te? Wag na. Saka na lang. Pag siya talaga ang magiging bayaw mo na. Ayaw ko naman na pagtsismisan pa tayo ng ating mga kapitbahay. Alam mo naman, madaming taga-hanga ang Kuya Lexon mo. Alis na ako. Ikaw na muna ang
bahala sa bahay natin. Sa susunod na linggo pa ang balik nila itay at inay. Nawili niya yata sa kanilang bakasyon. Oh, siya, dyan ka na sis. Andyan na yung tricycle. Okay te, ingat ka sa daan. Kumaway ang aking ate sa akin at ito'y sumakay na sa tricycle. Masaya ako para sa aking ate dahil alam ko naman na mabuting lalaki si Kuya Lexon. Hindi nagtagal na magjowa si ate at si Kuya Lexon dahil sila'y nagpakasal. At syempre, ako'y nalungkot dahil medyo lumayo na ang kanilang bahay. Ilang block o kanto bago ang bahay nila ni Kuya Lexon. Naging maganda naman ang buhay nila dahil meron silang bukid. Bukid iyon ng kapatid ni Kuya Lexon. At sila ang nagmamanage. Kaya malaki din ang kita nila dito. Mabilis na lumipas ang mga araw at taon. 2 taon na din silang kasal. Ako na may naisipan ko na ding mangibang bansa dahil medyo mas malaki ang sahod sa ibang bansa. Kaya ako'y nakipagsapalaran. Okay naman ang naging trabaho ko sa bansang aking pinuntahan. Iba't ibang klase ng tao ang nandito. Kaya habang tumatagal, nakakaipon na din ako ng pera. Kahit papaano. Pero sa aking sister, medyo di na kami masyadong nagkakausap nito. Hindi na gaya ng dati dahil may asawa na ito. Kaya naman, nang maisipan ko siyang tawagan, medyo malungkot na ito. Hello te, musta? Ikaw ba yan, Miriam? Oo naman te, ba't ganyan ang tono ng boses mo? Walang sigla. May problema ka ba? Medyo sis, kasi matagal nang umalis si Bayaw Lexon mo sa bahay. Pumunta ng Manila, nagtrabaho. Matagal na siya doon, pero hanggang ngayon, di pa siya bumabalik. Naku, ate, syempre, work ang ipinunta doon sa Maynila. Ganyan talaga, masanay ka na. Naku sis, buti sana kung trabaho talaga. I think pinagtataguan ako na ako ni Lexon. Ba't ka naman pagtataguan te? Is there anything wrong or rason para pagtaguan ka niya? Yun nga sis,
Kasi itong bahay namin, kukunin na ng bangko. Paano nangyari yun, te? Ang pagkakaalam ko, nagmamanage kayo ng bukid at malaki ang kita doon. Oo, diyan nga kami nalubog sa pagkakautang sa bukid, sis. Kasi sa dami ng gastusin at babayaran, umutang kami sa bangko. Nagbibigay pa kami ng kanon sa kuya niya. Nagkapatong-patong din ang gastusin ko dahil dyan sa bukid ngayon. Di ko na mahagilap si Lexon. Ilang araw na din siyang hindi tumatawag. Ganyan pala ang sitwasyon mo dyan, sista? Buti nga, tumawag ka. Di ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Alam ba ito ng mga magulang natin, sis? Alam nila, kaso wala din silang magawa. Nahihiya na ako sa kanila. Ayaw ko namang madamay pa sila sa problema ko. Pag di daw ako makabayad, sa kalaboso ako pupunta. Sobra naman pala. Buti na lang tinawagan kita. Relax ka lang, te, okay? Paano ako marerelax nito? Umagulgol ang aking ate sa phone. Ramdam ko ang dinadala nito sa dibdib. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip pa. Tinulungan ko ang aking ate para mabayaran lahat ang nahiram nila sa bangko. At dahil nga sa laki ng nahiram nila ay tumubo. Hinila ng bangko ang bahay at lupa nila. Kaya umuwi si ate sa bahay ng aming mga magulang. Siguro kung hindi ko binayaran ang ibang hiniram nila sa bangko, pati ang aking ate sa kalabuso nga ito pupulutin dahil sa pangalan niya lahat. Dahil siya ang guarantor sa mga hiniram nila ni Bayaw Lexon. Dahil kung matino siyang asawa, dapat for better or for worse, sa hirap at ginhawa, sila'y hindi mag-iiwanan. Pero talagang hindi na nagpakita si Kuya Lexon kay ate. Pinagtaguan niya ito at mag-isa. Hinayaan nito na ang aking ate ang mag-isang lumutas sa kanilang problema. Kaya malaking aral iyon kay ate para sa kanya na hindi lahat ng gwapo matino ang pag-iisip. Kaya since then, di na nagpakita ang magaling kong bayaw. Dumaan ang mga araw at buwan, taon. Nakikipag-reach out sa akin si Bayaw Lexon.
dahil gusto nitong balikan ang aking ate. Pero si ate, ayaw na niyang balikan si Kuya Lexon. Kaya tanging panahon na lang ang magpapahilom ng lahat at makapagsasabi kung sila ba talaga ay magkakabalikan o hindi. Kaya heto ang aking kwento na hindi ko makakalimutan.